Good afternoon, brilliant people. This is Charbert Regaza, and welcome to Charbert Talks. In today's conversation, mga my dear, I just want to share to all of you nga birthday sa ako ang mother karon ug ang ako pong pinaka bunso na mo nga isuon. So, nag-birthday sila dungan. Pero sa mga followers ginako, kahibalo mo sa ako ang journey aning kalibutana o sa ako ang journey dire sa abroad nga last year nawala ang akong inahan. Okay? So, ikaduhang panahon niya karon nga mag-celebrate sa iyang birthday in heaven. Kay namatay man gud siya May of 2024, so pagka August adto last year, nag-celebrate siya sa iyang first birthday sa heaven. Karon ang ikaduha. Kani siya nga birthday celebration, pinaka malipayo na mo ni siya nga moment sa unang panahon. Ma-remember na ko tong time nga, first time na ko siyang napalitan og cellphone, nga ang worth pag ato nga cellphone mga my dear, murag nara sa mga 5,000, my phone to siya, no? Kay wag gyud kuy kwarta adto, unya kay kadto man kong tungura, ni whisper gis sa ako ba ni hangyo siya nga June basig kaya na ko nimo palitag cellphone or padungog-dungog siya nga gusto siya cellphone. So naningkamot jud ko ato mga my dear, despite nga wala kay kwarta adto, nangutang gyud ko adto para mapalitan siya og cellphone. So na ako'y video ani sa akong YouTube kung gusto niyo tan-awon. Basta before I think ni siya pandemic, ako ni siyang napalitan og phone. Grabe niyang lipaya adto, grabe na mo kabibo adto sa mong balay. As in, makaingon jud ko nga, isa to siya sa pinakamalipayon nga celebration ni mama sa iyahang birthday. Unya, kana bitong life mga my dear nga, unsay bitong makaingon ko ba nga, kasayang sa panahon. Although, ako na ni siyang gi-mention sa inyo before, nga akong girespeto ang desisyon sa Ginoo sa akong inahan. Wala ko ni supak sa desisyon sa Ginoo nga kuhaon niya akong inahan in 2024. Pero masakitan ako maghunahuna mga my dear kay sa pagkawala sa akong inahan, mauputoy panahon nga mura pag nisidlak na ang akong bituon. Kani bitong imagine nimo ang usa ka sitwasyon mga my dear nga grabe kang ngit-ngit ilang kinabuhi. And then one day, nikalit og shine ang yang star, anak. Taliwala sa kangit-ngit, no, sa kawanangan, ni shine iyang star. Unya, wala pa siya ka full-blown, wala pa siya ka sidlak og maayo. Nagkaroon ng twist ang kinabuhi ni Jobert. Nawala iyahang pinaka-higugma nga inahan. Murag, dili na ko masabtan. I'm always asking sa Ginoo, up until today, sige ko pangutana sa Ginoo nga, Lord, nga naman, makaana dyan ko mga my dear, kay sukad pagkabata manggod, grabe ginako nga ka-expressive sa akong inahan. Nga ma, moabot ang panahon, ingon ani ang imong life, ihatag ko ni sa imo, maningkamot ko nga ma-afford na ko ni para sa imuha. Ingana na ko kinabang ka-love ang akong ginikanan. Kung mangutana mo sa ako karon mga my dear, kung okay pa ba, okay na ba ko? After more than a year nga nawala akong inahan, dili ko okay, no? Dili ko okay, pero wala ko'y choice, kundi magpaka-okay na lang. Ingon ana siya. Mura pag ang kamatayon dahil sa atong inahan or sa atong ginikanan in general, dili ta mahimong okay forever, pero ato siyang i-normalize nga okay na lang ang tanan. Because we know, kabaluta, nga there's no chance for us to see them again. Walay kanang miracle nga pwedeng mahitabo nga makit-an pa nato ang ato ang mga loved ones nga nawala na sa atong mga kinabuhi. Sakit siya dawaton. Pero kung ako pud siyang idibdib og maayo, kay every time mga my dear nga mutan-aw ko sa mga photos, mga videos na mo before, tagaktak kina kong luha. Unya, given nga ako ra isa diri, given nga wala ko'y matawag anytime, what if magsakit ko di ko kaginhawa sa bakaha, no? Palayo lang. What if ing ana ang mahitabo? Asa ko mudagag tabang? Kinsay akong tawagon to help me? Mo na nga, one time akong giingnan akong mama. Nakigtok ko sa akong mama mga my dear. Ako dyan siya giingnan, ma, bisag dili ta ka i-flex per me. Bisag dili ta ka i-mention per me, ma. Kabalo ka, nabasa nimo ang purity sa akong heart. Nga gihigugma ta ka
gilove ta kag maayo. You are the only one gihapon sa akong kinabuhi. I love you so much. Ing ana gyud ang expression sa akong heart karon mga my dear. Though di na kaay ko naga-flex sa akong inahan, karon birthday niya, wala kaay ko mga pasabog sa akong social media. Pero kabalo ang akong inahan nga everyday ako siyang ginaampo, ako siyang kanabang ginahuna-huna, naga-desire gihapon ko. Although nadawat na lako ang reality nga, di na ginako siya makitaan habang buhay. Sakit kaayo paminawon. Makakita ko sa akong mga kauban diri sa Taiwan nga, nadala nila ilang ginikanan diri sa Taiwan, nahatagan nila kalipay, nahatag nila ang usa ka gift nga gipangandoy sa usa ka mother. Masakitan ko. Because I know nga bisag unsaon akong pangandoy, wala ko'y chance nga mahimo na siya. Because wala na ko'y mama. Mo nang, kamo mga my dear, kung naapa inyong inahan karon, paningkamot mo. Ako nagpasalamat lang ko nga, bisag sa unang panahon nga wala ko'y kwarta, bisag sa unang panahon nga, kinahanglan pa ko mangutang para mapalipay na ko kong inahan, I'm so happy nga, na-fight ako to siya, and I was able to, kanang, made my mom happy at that moment. Nahimo na ko siyang, napalipay na ko akong inahan at nga time. Siguro, usa na to siya ka dakong achievements akong kinabuhi, mga my dear. Although, nangandoy pa unta ko nga, naapa ko'y more nga mahimo sa akong inahan. Dili pa unta na to siya mao ang reward na ko sa akong mama. Pero, niingon man ang Ginoo nga, kaya na ko ni siya ihatag sa imuhang mama, much better pa sa imuhang ginahuna-huna. So, ihatag sa akoa ang responsibility karon. Murag ni ana ang Ginoo sa akoa. So, ako na lang gidawat, mga my dear nga, wala na gid akong inahan. And, every 7th of August, ako gyapon siyang hunahunaon, ako gyapon siyang kanabang i-celebrate yung birthday, pero wala na gid tong moment before nga makita na ko ang iyang beautiful smile every time nga amo siyang kantahan, every time nga amo ang i-celebrate ang iyahang occasion. Ay, sakit kaayo, pero mauni siya ang kinabuhi nato. Maningkamot ta sa atong life, pero we know nga at the end of the day, adunay katapusan ng atong kinabuhi. Napasalamato na lang ko because ang akong inahan, maayo man gid siya. So, I believe ganaagid siya sa heaven karon, uban ang ato ang Ginoo. So, proud ko ana sa akong inahan kay wala siya mga napasar nga mga examinations here, wala siya mga achievement nga grabe ka social, grabe ka dagko kay nga achievement, pero ang iyahang na-achieve sa iyang kinabuhi, nahimo siyang maayo nga follower sa Ginoo ug sa mga words of God. Kay grabe gid ka religious akong inahan. Sa iyaha ginako natun-an kanang gibilin ginya nga legacy sa amoa nga magpaubos all the time. Although di na ko siya perfectly ma-manifest, pero maugid ni siya ang perming ginatudlo sa amoang inahan sa una. Nga bisag unsay mahitabo, padayon og perminti nga magpaubos kay ang Ginoo galantaw sa ato ang mga binuhatan. Mo na iyang gibilin sa amo ang mga my dear nga I cannot forget yun nga naningkamot ko nga ako siyang ma-manifest ako siya sa akong kinabuhi. Ma, if you're listening today, if you can watch this video, although I know you cannot reply, pero kung naminaw ka karon ma, I just wanna say happy birthday to you. I love you so much ma. Dili ka mawala sa akong heart forever and ever. Naa ka diri si Jobert maningkamot nga manginabuhi aning kalibutan na uban ang Ginoo. I will follow God's commandments kay I know nga that's the only way for me to see you again in the life after this moment. So maningkamot ming tanan ma nga makauban ka na mo puhon sa panahon nga gitakda sa Ginoo para sa amo ang tanan. Kabalog ka nga, we love you so much. Ako, personally, I love you very much. Happy 59th birthday in heaven. I love you, ma. Bye-bye.